Isang babae ang bagong silang nasanggol sa isang ospital sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa pulisya, isinagawa ito ng babae habang tulog ang mga magulang ng sanggol. Saksi, si Sandy Salvacion ng GMA Regional TV. Ibinalot sa balabal, inilagay sa eco bag at sa katinangay ng isang babae ang bagong silang na sanggol mula sa isang ospital sa Mabalacat City, Pampanga. Sa kuha ng video sa labas ng ospital, makikitang sumakay ang babae sa naghihintay na tricycle. Ayon sa Mabalacat City Police, natutulog ang mga magulang ng sanggol nang samantalahin ng sospek ang pagkakataon para kunin ang kanilang anak. Mga alaw na 20 na yun, madaling araw. Tulog na yung mga magulang. Tapos yung mga anak nila, may sa isang portion dun sa isang ward na nandun lang yung mga bata. Dahil tulog yung mga tao, kinuha niya, binitbit niya. Actually may nakakita akala naman nila na kamag-anak. Kasi yun nga, nung gabi nga na yun, inanggaling nga doon yung matanda, nakipagpintuhan, tapos nagawa niyang buhatin yung bata. Akala mo talaga kamag-anak nila. Agad naglunsad ng follow-up operation ang mga pulis. Natunto ng pulisya ang babaeng sospek sa Magalang, Pampanga. Iniimbestigahan din ang mister ng sospek dahil sa posibleng pagkakasangkot sa insidente. Nabawi ng mga pulis ang sanggol at naibalik na sa kanyang pamilya. Sa paunang investigasyon ng pulisya, dating OFW ang sospek. Wala lang po, depressed lang po ako. Nawala po yung anak ko. Postpartum depression, sa depression niya na gano'n, pagkawala ng anak niya, gusto lang niyang parang palitan yung anak niya. Lubos ang pasasalamat ng mga magulang ng biktima sa mga taong tumulong upang mabawi ang kanilang anak. Nahaharap naman sa kaukulang reklamo ang sospek. Inaalam na rin ng otoridad kung paano nakalabas ng ospital ang sospek kasama ang sanggol. Ayon sa pamunuan ng ospital, agad silang nagsagawa ng investigasyon at agad naman daw naresolba ang pangyayari matapos ma-recover ang sanggol. Ako si Sandy Salvacion ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinalawak pati sa ilang pribadong ospital ang zero balance billing kung saan makikinabang ang mga piling PhilHealth member na kwalipikado sa serbisyo medikal. Saksi si Van Mayrina. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong 2025, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang zero balance billing sa 87 DOH hospital sa bansa. Sagot ng PhilHealth ang pagpapakonfine at pagpapagamot ng pasyente sa ward. Yun nga lang, hindi naman sapat ang mga pasilidad para ipatupad ang layunin ng universal healthcare na bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang serbisyo medikal na walang dapat ipangamba sa gastusin. Dahil dito, nakikipagkasundo ang pamahalaan sa mga pribadong ospital para mapalawak ang libreng serbisyong medikal. Lumagda ang PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City ng kasunduan para sa no balance billing. Malinaw ang ating hangarin. Hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng kinakailangan atensyong medikal. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ng St. Luke's ng 53 beds para sa mga PhilHealth member na kwalipikado sa serbisyo medikal. Ditulungan po tayo ng St. Luke's na makapag-serve ng mas maraming patient na hindi po sila kailangan magdagdag bayad. Halimbawa, bago pa itong permahang ito, umabot raw sa 55 ina ang nanganak ng libre sa kanilang ospital sa ilalim ng no balance billing system ng PhilHealth. Pero hindi lang sa panganganak, kundi lahat ng benefit package ng PhilHealth ibibigay din dito sa St. Luke's. Yun nga lang, dahil limitado lang ang mga nakalaang hospital beds, sasalain muna kung sino mabibigyan prioridad dito. Gusto ko nating ma-focus yung efforts natin, saka finances natin, dun sa talagang nangangailangan, yung poorest of the poor. Eventually, siguro gagawa ng paraan ng PhilHealth na lahat tayo na PhilHealth member, libre na lang. Nauna rito ay nagkaroon na rin ng kasunduan ng PhilHealth sa Cardinal Santos Medical Center. May pag-uusap na rin daw para sa kahalintulad na kasunduan sa The Medical City at Asian Hospital. Ako si Van Mayrina, ang inyong saksi. Sa Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa ang papel ng Vice Presidente sa paghingi at pag-aproba ng confidential funds para sa kanyang tanggapan. Sumalang sa witness stand si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Saksi si Joseph Moore.
ito ang nabanggit mong letter request for confidential funds in 2022. Tama ba, Mr. Ortonio? Yes, correct. Sa huling pahina nitong sulat na ito, there appears a signature above the printed name, Sara Z. Duterte. You will confirm that this is the signature of the Vice President. Yes, I can confirm. Kanyang binuksan ang prosekusyon ng pagsalang ni OVP Assistant Chief of Staff Assistant Secretary Lemuel Ortonio bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang sinilip ng prosekusyon ng letter request noong August 2022 para sa 250 million pesos na confidential funds na pirmado ng bise. Ipinunto rin ng prosekusyon kung paanong walang anumang dokumentong sumusuporta sa kanilang request. For the OVP's request for confidential funds, in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct? There were no attachments, ma'am. Meron daw mga paliwanag sa isinumitang letter request sa kung bakit nangihingi ang Vice Presidente ng confidential funds. Pero wala pa rin anumang programa, proyekto o aktibidad na may kaugnayan sa national security at peace and order na nakasaad sa sulat. In the context of the plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022. At kahit August 2022 nag-request ang bise ng confidential funds, September 2022 pa naaprubahan ng bise at naisumite sa DBM ang physical and financial plan. Diyan sa box na may nakasulat na approved by, may pirma ulit. Above the printed name, Sara Duterte. Yan ay pirma ng Vice President. Siya mismo ang pumirma niyan. Tama ba? Yes, that's her signature, ma'am. Pero napuna ng mga senator judge sa tila na iba ang pirma ng bise sa dokumento. The court noticed that the signature of the Vice President in this document appears to be different from the signature in the August 22 document. So the Vice President has at least 2 signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different though? Yes, that's correct, Your Honor. Ipinunto ng prosekusyon na base sa sinumiting physical and financial plan kabilang sa mga programang pupondohan ang Good Governance Program ng OVP na pinupondohan na ng General Appropriations Act ng 2022. Sa katunayan, sa 2022 GAA, may line item na 621.6 million na mismong para sa good governance engagements and social service projects. Tama ba? Checks correct? Ipinakita din sa pagdinig ang 4 na disbursement vouchers at mga tseke para sa 4 na beses na pag-withdraw ng confidential funds. Kinumpirma ni Ortonio na kasama siya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nang i-encash ang mga tseke sa bangko. Ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta nang i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba? Yes, when she requested me to accompany her. Kinumpirma rin ni Ortonio na ang 125 million pesos ng OVP confidential funds ay nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds sa huling quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong huling quarter ng 2022? Based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December. The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20. December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31. Ba't ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for 2 years? Because, Your Honor, the request was made for the specific year which is 2022. Isa rin sa mga tinanong kay Ortonio ay kung bakit ginamit ng confidential fund para bumili ng gamot at pagkain lalo na't may pondong OVP para sa ganung programa. Hindi mo na tinanong si Ms. Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay
na ito nga ay nabili. The explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So, it's the acknowledgement receipt, which is the proof of the release of the funds to the informants or the agent. Nasaan naman daw kaya ang mga non-consumables gaya ng computer at lamesa na binili gamit ang confidential fund? Ang ari-ariang binili ng pondo ng bayan or pera ng bayan ay pag-aari ng gobyerno. Tama ba? Yes, I would say so. Hanggang ngayon, ikaw personally, Mr. Ortonio, hindi mo rin maituturo kung nasaan na itong mga mesa, upuan, supplies, computers na nagkakahalagang 3.5 million. Hindi mo naman ituro kung nasaan sila. Considering that these are procurements for confidential activities, no, ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are. Inilahad din ni Ortonio na nagbigay siya ng 150,000 pesos mula sa kanyang personal na pera kasunod ng request mula kay Acosta na base naman sa request ni Colonel Raymond Dachica. At hanggang ngayong araw, di pa rin daw siya nare-reimburse. Nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya, And then she mentioned that there was a request from Colonel Dachica for An urgent- urgent. I provided her with the request. and were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. Bago pa man magtapos ang pagdinig, pinuna ng prosekusyon ang tila pabago-bagong paliwanag ng OVP sa Commission on Audit kaugnay sa pinagkagastosan nila. There were different justifications. You will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Sa isa pang punto, muling na-strike off the record ang ilang salitang ginamit ng prosekusyon. Mr. Ortonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund. Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkanong amount ang i-request. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Nagreklamo ang depensa sa mga pananalitang ginagamit ng prosekusyon. Remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. We are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. But it does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Bukas naman ng katakdang cross-examination ng depensa kay Ortonio. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naniniwala po isang legal expert na napalalim ng testimonya ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang detalye kaugnay sa confidential funds kumpara sa mga inilahad ng naunang testigo na si Gina Acosta. Sa kanyang pananaw, kung may magandang depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte at may sapat na paliwanag, mainam na siya na mismo ang humarap sa paglilitis. Narito ang aking report. Kung walang approval ng Vice President sa mga disbursement vouchers na to, wala ring confidential funds na mailalabas dahil ang funds or ang pondong pinapatukoyan dito ay ang confidential funds for 2022 and 2023. Tama ba? If there is no approval po, there is no release No of release. funds. Sa testimonya ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio, lumabas na kung walang pirma ni Vice President Sara Duterte o kinatawan niya, walang mailalabas na confidential funds mula sa kanyang tanggapan.
Tingin ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, mahalagang punto ito. Mahalaga na, mas direkta na yung sinasabi niya na ay, alam naman ng Vice President to, diniscuss namin to, alam niya ito, pumirma ako, pumirma siya. Kasi kung minsan yung mga nakakataas, the defense would say, hindi niya alam yan eh. Trabaho na lang ng mga tao na yan, so therefore he should not be held accountable dito. Mas direkta yung kanyang testimonya na alam ito ng Vice President, lahat ng pirma ko alam niya by her authority, by clearance ako sa kanya. So hindi na pwedeng i-insulate ang Vice President sa accountability or liability kung meron man. Para kay Cayosa, mas napalalim ang paghugot sa mga detalye kumpara sa naging testimonya ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kasi ang inaamin lang ni Acosta is, utos ng Vice President na i-withdraw namin yan at ibibigay ko kay La Chica, period. Ang witness na ito, persado, kasi alalahanin natin, dinisalaw na ito ng COA at sabi nila, hindi tama paggamit nyo, pero nag-explain pa rin sila. Nagbigay pa rin sila ng mga karagdagang ebidensya. So, mga detalye na yan na inaamin ngayon ng witness na alam ito ng Vice President. Pumirma nga ako, pumirma siya. Sa tingin niyo, anong direksyon dapat puntahan ng depensa pag oras na para sa cross-examination? Papatunayan nila na bawat isa sa mga yan nagamit ng maayos, sumunod sila sa COA circular, at mayroong totoong pinagbigyan. Hindi yung mga nakakatawang pangalan lang. Pangalawa, ito pa, yung napakaraming resibo, iba-ibang pangalan, pero isang pumipirma, mabigat yun, di ba? Forgery yun eh. So, yun na lang, doon na lang nila ire-rebat lahat yan. Tingin niyo po ba makakatulong kung mismo si Vice President Sara Duterte ang tetestigo sa impeachment court? Kung meron silang magandang depensa, no? At meron silang sapat na explanation o kaya ebidensya, pinakamaganda siya na mismo ang haharap. Kasi nga, yung mga defenses na, like for example, insulated siya, hindi niya alam, medyo nabuwag na yun. Mahirap mo na she has access to all those documents, alam niya yung mga transaction, kung hindi niya alam, subordinates niya ito, mga kakampi niya, mga ito, di isubol sa kanya lahat ng mga explanation. Now, if you're not sure, siyempre, iiwasan mo na magtestigo. Ang depensa, naitanong kung nakapinsala ba ang mga naging testimonya ni Ortonio. Wala naman po akong nakita, but again, that will leave that to the appreciation of the court kasi baka sabihin sub judice na tayo and bukas maglalabas ng ruling. Natanong din si POA tungkol sa paghingi umano ng confidential funds bago magkaroon ng plano. Oh, I don't want to answer that, ma'am. Of course, we have an idea kung ano yung gagawin namin sa cross-examination, but I don't want to answer that muna kasi nga that really goes into the merits na of the proceedings today. Iniimbestigahan ng Ombudsman kung may bahid ng korupsyon ang mga flood control project sa Davao City bago ang panahon ng Administrasyong Marcos. Hamon naman ni Davao City Representative Paulo Duterte sa Ombudsman, ilantad daw ang lahat ng taon, proyekto at mga pangalang sangkot sa umano'y anomalya. Saksi, si Bea Pinla. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Epicenter ng flood control noon. Ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City, ang baluarte ng pamilya Duterte. Humarap si Remulla sa House Appropriations Committee, kaugnay ng hinihinging mahigit 7 billion peso budget ng kanyang tanggapan para sa taong 2027. Doon, tinanong siya kung iniimbestigahan din ba ang umano'y korupsyon sa flood control project sa nakaraang administrasyon. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Hindi lang ho madali talaga. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Hindi nagbigay si Remulla ng halaga kung magkano ang flood control project na pumasok sa Davao City. Pero nilinaw niyang iniimbestigahan pa nila kung may dungis ng korupsyon ang mga flood control project sa Davao. Flood control because there's a big budget in the past in Davao City about flood control. That's just what I know. Well, we will check out the flood control there. Hinihingi namin ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte
na nakaupong mayor ng Davao City bago pumasok ang Marcos administration. Sa isa namang pahayag, hinamon ng kanyang kapatid si Remulla na ipakita ang kumpletong record sa tinutukoy nito na epicenter ng flood control ang Davao City. Sabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ilantad daw lahat ng taon, lahat ng proyekto at lahat ng pangalan. Walang pipiliin o exempted. Dagdag ni Representative Duterte, huwag daw magpadalos-dalos sa pagsasalita at baka masira lang ang kredibilidad ng ombudsman lalo't nag-iimbestiga pa lamang sila. Pagtitiyak ni Ombudsman Remulla, iimbestigahan din pati ang mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon na sangkot umano sa flood control scandal. May assurance kayo na kahit involved dito ang secretaries ng kabinete ng Malacanang at kahit ang Pangulo mismo, at kahit tumunod doon sa Pangulo ay kasama yan sa iimbestigahan nyo. Tama po ba? Po, lahat po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayo sisinuhin dito. Kampante naman ang ombudsman sa kasong ihinahanda nila laban sa pinsan ng Pangulo na si dating Speaker Martin Romualdez sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng 4 sa dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na nagdadawit kay Romualdez sa flood control scandal. We have other evidence pa. But we can prove that pa rin. Marami kami hindi magre-recant. Sigurado ako. Sinabi rin ni Remulla na nagsasagawa na ang ombudsman ng lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng gobyerno at pati social media pages ng mga kaanak nila sinisilip. We have been actively pursuing information on the people in Commission on Customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor. Pero aminado si Remulla na limitado ang kapangyarihan nila sa fact-finding investigation o pagkalat ng ebidensya. Probably yung isang batas na kinakailangan namin, yung contempt powers na ibibigay po sa Office of the Ombudsman. Kasi parang wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Humina at isa ng low-pressure area ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Atsani. Wala naman sa monitoring domain ng Pag-asa ang dating bagyong Obet pero posible raw itong pumasok muli sa Tropical Cyclone Information Domain. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay posible maging maulan sa bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagsapit ng hapon, may tsansa na ring ulanin ang malaking bahagi ng Luzon. Posible rin ang pulo-pulo at may hinang ulan sa Visayas at Mindanao pagdating ng hapon hanggang gabi. May tsansa ring ulanin bukas ang Metro Manila. Nagpambuno ang 2 lalaki sa gitna ng kalsada sa Cagayan de Oro City. Ang lalaking naka-helmet tila may inaagaw sa lalaking nakaputi. Agad ding tumakas ang lalaking naka-helmet at umangkas sa naghihintay na motorsiklo. Ayon sa pulisya, napagtripan lang umano ng mga suspect ang kwintas ng biktimang senior citizen. Nahuli sa isang buy-bust operation ang rider ng motorsiklo. Na-recover din ang motor na ginamit sa krimen. Nakatakas naman ang kasama nitong humablot ng kwintas at patuloy na pinaghahanap. Na-ospital ang 29 na estudyante sa Santo Tomas, Davao del Norte dahil sa hininalang flood poisoning. Ayon sa Municipal Health Office, nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo ang mga estudyante dahil umano sa kinain nilang binignit at ininom na gulaman mula sa kantin. Ayon sa principal ng eskwelahan, agad din nilang inireport ang insidente para mabilis na madala sa ospital ang mga estudyante. Sa investigasyon ng pulisya, nagpabili ng puting asukal sa tindahan sa labas ng paaralan ang tindera na naghanda ng pagkain. Pero sa halip na asukal, pinaniniwala ang bleaching powder ang naibigay sa kanya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pinagbilhan ng asukal. Habang ang naghanda ng pagkain, sinabing hindi niya alam na bleaching powder ang naibigay sa kanya. Hinihintay pa ang resulta ng laboratory test sa sample ng binignit at gulaman. Record-breaking ang 100-meter sprint ng isang robot sa China. Sa loob lang ng 9.39 seconds, natakbo ng humanoid robot ang 100 metros sa preliminary heat ng World Humanoid Robot Games sa Beijing. Dinaig nito ang world record ni Jamaican sprinting legend Usain Bolt na 9.58 seconds noong
2009. Natalo rin ng robot ang dalawang humanoid robot na gawa ng mga Chinese company. Kabilang dito ang robot na nakatakbo sa loob ng 9.32 seconds ng 100 meters sa isang preparatory test. Ang 100 meters sprint ay isa sa 51 event sa naturang palaro. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!